Good morning and welcome po muli sa ating online Everyday God Daily Devotion. We are now in day number 940 sa ating ongoing series in the book of Amos entitled God Plays No Favorites. Ang title ng ating short devotion ay Be Faithful to God. At ang text na gagamitin natin ay kukunin natin sa Book of Amos chapter 8 verse 11. Ganito ang sinasabi ng ating text. Sinabi ng Panginoong Yahweh, darating din ang araw na papairalin ko sa lupain ang tagutom. Magugutom sila ngunit hindi sa pagkain. Mauuhaw sila ngunit hindi sa tubig, kundi sa pakikinig ng aking mga salita. Dito sa chapter na ito, ipinapakita ng Diyos kay Prophet Amos ang isang pangitain tungkol sa isang basket ng prutas. Ipinaliwanag ng Diyos kay Prophet Amos na ang ibig sabihin nito ay dumating na ang judgment na gagawin sa Israel dahil sa kanilang mga ginawang pagneneglect sa salita ng Diyos, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa kanilang kasakiman, mga tiwaling pamumuno, pang-aapi sa mga mahihirap, at mga pandaraya sa kapwa. At sa araw na iyon, ay marami ang magdadalamhati at mamamatay. Sinabi din ng Diyos kay Prophet Amos, na darating ang araw na padadalan niya ng tagutom ang kanilang lupain. Pero hindi ito pagkagutom sa pagkain o pagkauhaw sa tubig, kundi pagkagutom at pagkauhaw sa kanyang mga salita. Ang kondisyong inilalarawan dito ay hindi sa pagpigil ng Diyos sa kanyang pagpapahayag, kundi ang pagiging bingi nila sa mga salita ng Diyos. Hindi nila nakikita at hindi nila naririnig ang kanyang mga salita. Sa passage na ito, ano-ano ang mga natutuhan natin dito? Pagpatuloy nating sinasalungat at hindi natin sinusunod ang kanyang mga kautusan, ay may mga consequences na mangyayaring hindi maganda, tulad ng gagawin niya sa Israel. Maging faithful tayo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kung may mga ngaral ng salita ng Diyos, tulad ng mga pastor o ng mga leaders ng Christian churches, dapat tanggapin natin ito bilang tunay na salita ng Diyos. Huwag natin itong i-reject o ignore ang kanyang mga salita. Dapat ang mga ito ay tumimo sa ating puso at isipan at maipamuhay para makita sa atin ang tunay na pagbabago. Makita sa atin ang true repentance, sapagkat ito ay daan patungo sa tunay na pagbabago. There will be no spiritual revival kung walang Word of God. Kaya dapat mag-spend po tayo ng time to read and meditate the Word of God. Maraming salamat po, and God bless us all today and always.